nalalapit na anibersaryo ng longest-running noontime show sa Pilipinas, nakisali po ang aktor na si Jericho Rosales sa trend na #kwentong Eat Bulaga. Ibinahagi po ni Echo ang karanasan niya nung sumali po siya sa segment ng show na Mr. Pogi noong 1996. Ay oo nga, dito siya na-discover. Kung hindi raw sumali noon si Echo, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Dagdag pa po ni Jericho, wala siyang ibang pipiliing paraan kung paano niya gustong simulan ang karera sa showbiz, kundi ito lang. Ayun siya, partner. Mahalagang parte raw ng kanyang buhay ang Eat Bulaga. Kaya ganun na lang kalaki ang pasasalamat niya dito. July 30, 1979. Wow! Nang unang mapanood sa telebisyon ang Eat Bulaga. Kaya ito po ngayon ang longest running noontime show sa bansa. Galing! Yun! Congratulations sa ating mga kapatid, sa mga Dabber Cats po natin dyan sa baba sa Eat Bulaga. Wala pa akong sa lawal, Itbulaga na yan. Wala pa tayo sa mundo, Eat Bulaga na yan. Akala ko wala ka rin sa lawal. Hindi Oo. Inanunsyo na po ang unang 4 na entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok diyan ang The Greatest Showdown ng Star Cinema, MZ at APT Entertainment at ng The Idea First Company. Ipipagbibidahan po ng blockbuster stars at noontime show icons na sina Vic Soto at Vice Ganda. Kasama rin po sa mga entries ang Haunted Carnival. Bibida po rito sina Julia Barreto, James Reid, Maricel Soriano at Fiang Smith. Mapapanood din po ang second Miracle in Cell number 7. Kailalim po yan ng Viva Communications kung saan naman tampok sina Aga Mulak. Ipapalabas po ang MMFF. Ipapalabas din sa MMFF ang Amir na Dennis Trillo, Glace De Castro, Argus at Will Ashley. At maging ang impeachment. Hindi. Bloodbath, ha? May good news naman po ang MMFF para sa presyo po ng ticket sa mga sinihan. Itinakda po sa 300 pesos or 299 pesos ang pinakamataas na ticket for MMFF. Hindi dapat lumagpas dyan ang ticket price. Depende rin po ang presyo sa bawat probinsya. Good news po yan ha para sa ating mga kapatid na nagtitipid pero gustong manood ng mga pelikula ngayong paparating na Pasko. Kasi 500 ito dati. Nagbabalik po naman ang love tandem ni Bea Binene at Wilbert Ross para po sa kanilang upcoming serye na Love You Lots. Dinagsa ng fans ang Will Bea sa pag-aanunsyo po sa ikalawang serye ng dalawa sa isang mall sa Maynila. Kilig na kilig naman daw ang Wilbert sa mga eksena ng dalawa tulad ng pagsundo ni Wilbert kay Bea sa stage. Mapapanood po ang Love You Lots sa Viva One app simula July 24. Bukod sa bagong serye, may pelikula rin ang Will Bea bago matapos ang taon. Yan nga po ang Thai horror comedy na P-Nak na pagbibidahan din ng kanilang tambalan. Nako, ito nakakalungkot. Mula po sa 16-hour taping, wala nang gig sa ngayon ang isang Chinese actor dahil po napalitan na po siya ng artificial intelligence o AI. Yan po ang karanasan ng vertical short drama actor na sa China na si Xu Peng. Hindi lang sa China, sa iba't ibang lugar po ito. Dahil wala na nga po itong gig, umuwi na lang siya sa kanyang probinsya para po magbenta ng gulay sa palengke. Nakilala po siya sa mga palabas na Blood River at A Journey to Love. Based on report, higit 100,000 na micro-dramas ang inilabas po ng China ngayong taon. Patok na patok yan ha, lalo na dito sa Pinas. 95%. Grabe, alarming. 95% gawa po ng AI. Wala na, hindi ka na mag-hire. Even like the podcast, mga iba pang videos, gawang AI na. Ganun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.